Yung parang ang naka-focus din kasi yung sa unang pagdinig doon sa ano, gaano kadelikado yung pagka-leak ng mismong dokumento. Parang ang hinahanap pa doon sa una is sino itong nag-leak na ito, at hindi pa nakatutok mismo doon sa laman at target nung inyo pong dokumentong ginawa o target ng inyo pong investigasyon, which is ang kasalukuyang Pangulo at ang artista na si Maricel Soriano at iba pang mga personalidad siguro. Ay, sorry, nawala ako. Pakiulit po. Ang nakatutok kasi doon, sir, parang yung sino ang nasa likod ng pagkalik ng mismong mga dokumento. Hindi na doon sa mismong ano ang laman ng dokumento. Nag-aantay ba kayo na mabusisi yun ng husto talaga? Dahil Opo. nabanggit mo nga yung irregularity din doon sa drug test. Pero hindi na nagkakaroon ng follow-up question, hindi na nabusisi, and inaasahan nyo ba na possible sa ikalawang pagdinig matatalakay na ito ng lubusan? Opo, kasi ang ano po doon, ang subject po kasi ng hearing is PIDEA leaks. Tungkol po doon sa unauthorized declassification ng mga confidential yung nung classified documents. Pero bilang alagad ng batas na naandon na katulad ng PIDEA, dapat kumbaga sa ang dapat nating malaman kung ano yung naging posisyon. Kagaya kahapon tinatanong ko sila kung ano yung naging kanilang posisyon doon sa mandatong pinagkaloob sa kanila ng Comprehensive Dangerous Drugs Act. Matapos nga na malaman ng publiko. Una yung paano lumabas ngayon lumabas. Kagaya niyan. Ano ang gagawin natin? Aakto ba tayo? Aakto ba ang gobyerno o ang PIDEA patungkol dito sa mga nabulgar na mga confidential information na involving dun sa actress at dun sa politician? 'Di ba? Yun ang inaantay ng taong bayan kung ano yung magiging pagkilos ng ahensya na pinagkalooban ng mandato ng batas. Yun po yung isa doon na dapat talagang tutukan para magkaroon talaga ng kasagutan sa mga katanungan ng taong bayan. Opo. Sir, meron pa po ba kayong, kasi dun sa unang bahagi po ng inyong pagdinig, diniretso agad yung mga kinaharap mo na kaso, lahat ng mga irregularities. Sa kasalukuyan ba, may pending pa po ba kayong kinakaharap na reklamo or kaso? Opo, bali ito po yung kasong gawa-gawang kaso na ipinail ng PIDEA. Yung isa po bali na-acquit na ako yung katabi nga ni Director General Lasso na yun po yung naging complainant na nag-file sila ng kaso na wala man lang silang personal knowledge doon sa kasong pinail nila sa akin. Unang-una yung mga ginagawa nilang paninira sa akin, talagang noon pa man dinurog na nila ako. Ano pa ba ang magagawa nila sa isang durog na? Wala na. Wala na. Kumbaga sa hindi ko na iniinde yan dahil yung mga ibinabato nila sa akin wala namang wala namang kumbaga sa walang matibay na dahilan para ako ay talagang gibain. Kumbaga sa ako sinisikap ko talaga na talagang labanan itong sa pamamagitan ng pag-attend ko doon sa mga korte at paglalabas ng mga ebidensya upang patunayan na ako ay inosente sa lahat ng mga akusasyon at bintang nila sa pamamagitan ng mga gawa-gawang kaso.